So yun po guys, and magandang araw po ulit sa lahat. So another topic po yung pag-uusapan po natin sa video po na ito. Mula pa rin po ito sa naging live po ni Chris na kasama si Ate Arjobs sa pagbisita nga po ni Ate Arjobs doon sa kanila sa Sitio Miluya. Kung saan nga po is napag-usapan nga po nila saglit yung about nga po sa birthday ni Chris na. Kasi natanong po ni Ate Arjobs si Chris na kung maghahanda ba si Chris na, tapos sabi ni Chris na naguguluhan daw po siya kung maghahanda ba siya o hindi. Then parang naisip po niya na isahin na nga lang po yung birthday nila ni Sarah, kasi nga po 'di ba mauunang mag-birthday si Sarah, at naisip ni Krista na mas maganda siguro na isahin na lang para isahang gastos. Pero parang si Ate Tata po yata na nagsabi na dapat iba daw po yung birthday ni Krista since marami nga pong sumusuporta kay Krista. Doon na po nabanggit po nila, na pag-usapan po nila na sa Davao City proper na lamang daw po magkuha ng venue, sabi ni Ate Arjobs kay Chris na, pero sabi ni Chris na mahal daw po. Then nabanggit po ni Ate Arjobs na hindi naman daw po si Chris na ang magbabayad. So ibig sabihin is may plano na po yung mga supporters, yung mga nagmamahal po kay Chris na sa kanya, at talagang siguro may aabangan po tayo para sa ika-22nd birthday ni Chris na. Kaya mas lalong nakaka-excite nga po kasi dati 'di ba sabi ni Chris na ayaw po niya maghanda, then later on sabi niya na may baboy po siya na namatay pero may isa pa na litsunin po niya. So kumbaga may plano siya na maghanda, pero hindi siguro as in bongga-bongga na handa. Pero dahil nga po marami po nagmamahal sa kanya, especially itong mga OFW po natin mga kababayan, ay may possibility nga po na magiging maganda po or mayroong aabangan po sa darating na birthday nga po ni Chris. Hindi man ako 100% sure, pero dahil nga po nabanggit po doon na pag-usapan po nila sa live, so malaki po yung tsansa na mayroon nga pong mangyayari na dapat abangan po natin sa birthday ni Chris na. Pero kung ano pa man, ang importante naman dito is yung good health kay Chris na at sa kanyang pamilya, at yung wish po natin lagi para sa kanya na matupad po lahat ng mga pangarap po niya, especially yung mga pangarap po niya sa kanyang pamilya, kasi yun po yung magpapasaya kay Chris na eh. At sana din is yung matapos na itong bahay po niya bago ang kanyang birthday, magkaroon na siya ng 100k subscribers bago ang kanyang birthday, para kumbaga doble-doble, triple-triple po yung celebration nga po niya. At sobrang paniguradong sobrang magiging masaya po si Chris na sa araw po na iyon. At nakakatuwa lamang po talaga itong mga taong nagmamahal kay Chris na, especially itong mga sponsors po niya. Kasi talagang ginagawa po nila ang lahat para lamang po talaga mapasaya po si Chris na. Sa pagbisita po ni Ate Arjobs doon, ang dami po nilang niyang ibinigay na regalo kay Chris na mula sa iba't ibang mga sponsors, tapos may cellphone pa. So patunay lamang po iyon na marami pong nagmamahal kay Chris na. So wala pa po siyang birthday, pero ang dami na pong advance na gift. So possible na sa darating na birthday po niya is mas maraming gift pa po. At inulit ko nga po, abangan po natin, baka may possibility po na may mangyayari, since nabanggit nga po ni Ate Arjobs na hindi naman daw po si Chris na ang magbabayad kung sakali man na kukuha sila ng venue na doon nga po i-celebrate ang birthday ni Chris na. Pero kung hindi man, okay lang din naman doon sa kanilang lugar, especially sa kanyang farmhouse kung okay na iyon. Ang problema nga lang doon is sobrang layo talaga. Kung merong gustong bibisita sa kanya, malayo po talaga. So kailangan talagang mag-effort papunta doon. At sabi nga po ni Ate Arjobs na parang daw po, mahirap daw po talaga papunta doon kasi bangin, tapos paakyat, pababa. So nahihirapan po silang makarating doon. Pero thanks God kasi nga po nakarating ng maayos sila. Ate Arjobs doon nakarating ng ligtas at nakauwi rin po sila ng ligtas. So thanks God po dahil sa safety na ibigay niyo po sa kanilang biyahe. At ngayong araw po na ito is August 6 na po. So 20 days na lang po is birthday na po talaga ni Chris na. So malapit na po talaga. So nagka-countdown na po tayo sa kanyang darating na birthday. Kasi nakakatuwa lamang po kasi alam kong sobrang na-excite na po ang lahat sa paparating nga po niya na birthday. At kung ano man po yung mga wish po natin, yung mga kahilingan po natin para kay Chris na, alam kong matutupad po iyon sa tulong ng Panginoon. At kung hindi man, at least 'di ba, yung importante sa lahat is yung good health po ni Chris na. Ulit po tayo, basta yung good health po yung pinaka-importante sa buhay po ni Chris na, para magawa pa po niya lahat ng mga bagay na gusto po niyang gawin, especially yung pagtupad po niya sa mga pangarap po niya para sa kanyang pamilya. So ito, basahin po natin yung ilan po sa mga komento. From Salvador, Kabakungan, thank you Madam Arjobs for sharing your time and visiting Chris na and her family firsthand. You will see their house
family and relatives and how they struggle everyday lives despite their situation working in their farm. They are happy and always thank God for what they have. You're a and to earth humble vloggers for Krista, always defending her from bashers. Sa mga alagad ni Krista, huwag natin bayaan si Inday Krista, supportahan po lagi siya. God's love you, Madam Arjovs. Thank you, be safe always, ingat mo. Sa ito po, dapat supportahan po natin talaga si Krista, huwag natin siyang pabayaan, guys. Kasi yun po yung nagbibigay ng kalakasan kay Krista eh. 'Di ba may mga times na sabi ni Krista na ayaw na po niya mag-vlog, titigil na po siya. Pero naisip po niya ang kanyang pamilya. So, doon pa lang guys, may possibility na baka matigil nga po si Krista. Pero ang dapat natin gawin is yung magbigay po tayo ng encouragement sa kanya. Yung palaging pag-comment ng positive, malaking bagay po yung kay Krista guys, para magkaroon siya ng dagdag na lakas na loob para ipagpatuloy po ang kanyang ginagawa. Especially yung ginagawa po niya para sa kanyang pamilya. So yun po yung isa sa maitulong po natin sa kanya. Of course, yung prayers din po at yung hindi pag-skip ng ads, malaking bagay po yun para kay Krista. Angela Pedrigal, hi Bibi Loves, Krista at Ate Arjos, MJ, magandang gabi sa inyong lahat dyan. Ang saya nyo lalong-lalo na dinalaw kayo ni Ate Arjos, super happy kayong lahat dyan. Ate Arjos, thank you po sa pagdalaw mo kay Bibi Loves at MJ at kay Lola. God bless po atin. Sobra po natin na-appreciate po yung pagdalaw ni Ate Arjos nga po doon sa kanila, especially kay Krista. At inulit ko nga po, kaya hindi po ako nakapunta o naka-visit kay Krista kasi nga po may obligation po ako dito sa bahay at nag-aalaga po ako kay mama at sa pamangkin ko. Then nakakalabas po ako ng bahay 5 PM na or minsan past 5 PM na, which is gabi na po, di ba? So mas kasi mas kailangan kong gawin po itong obligation ko sa family, especially kay mama, bago po pumunta sa kung saang mga lugar. Kaya sana maintindihan po sa mga po nag-comment na bakit wala ako doon, ganito ganyan, daming mga sinasabi, di ba? So pasensya na po kayo at sana maintindihan niyo po. Beyond normal, palapit na ang pinakahihintay natin mga kasolid peking Koreana Krista sa mga papa-surprise. Yan. Palapit na nga po, 20 days na lang at mag-birthday na nga po si Krista, kaya abangan po natin ang araw po na iyon. Michelle Estosani, invited naman tayo lahat, kaso na lang online kasi malayo tayo eh, haha. On na rin basta makita siya na masaya sa araw na iyon. Opo nga po, sabi naman ni Krista sa live nyo dati na invited po lahat, online nga lang. Ipapakita lamang po niya yung handa po niya doon. I believe naman mag-live si Krista that day kung sakali man na hindi siya busy that day. So pwede siyang mag-live para makita din po ng mga wala doon yung yung celebration po ng kanyang birthday. Genevieve Donato Calago, malapit na ang birthday ng magandang Krista. Hintayin namin kung anong ganap. Yung makita namin yung special visitors mo, Krista. We are excited kahit di kami makapunta, basta masaya na kayo sa birthday nyo, masaya din kami, lalo na pag dyan ang buong PB team. We love you, Krista. So may possibility naman na makapunta ang PB team, depende siguro kung hindi sila busy or kung ano pa man, basta abangan na lamang po natin kung ano yung magiging ganap nga po sa darating na 22nd birthday ni Krista sa August 26. Amada Lorican Lumigil, malapit na ang birthday ng dalawang mahal ko sa buhay sa August 26, 1987. Birthday ng aking panganay, kasabay kayo dahil Krista, kaya mahalaga sa akin ang pizza ng August 26. Masaya ako na malungkot pagdating ng pizza na yan kasi ang anak ko nasa heaven. Uy, God bless you, Krista, we love you so much. Una, sa first part ng message ni Mami, masaya po ako kasi nga po ka-birthday daw po ng kanyang panganay na anak si Krista. Kaso nga lang medyo malungkot sa last part kasi nasa heaven na daw po ang kanyang anak. So yun, alam ko naman na masaya na po yung anak mo ngayon, ma'am, sa heaven kasama ng ating Panginoon. At malungkot man, pero yun nga, ang buhay ng tao dito sa mundo is ganoon naman talaga, may mga nauuna lang talaga. So kailangan lamang po nating tanggapin at ipagpasalamat din po na kasama na po siya ng ating Panginoong Jesus po doon sa langit. Melba Sinaw, salamat kay Lord sa binigay na pagkakataon na nagkita-kita sila with Ate Arjobs at ang bait ni Tita na tinutuluyan ni Arjo at Ate Arjobs. Ang saya-saya ninyong tingnan, puro lang tawanan, ang saya-saya. Sana dumating din ang panahon na wala nang mambash kay Chris, na wag naman ninyong bastusin ang bata. Kung nasubaybayan nyo lang ang kwento ng buhay ni Chris sa simula na nakita siya ni PB at na-interview siya ni PB, doon nyo makikita at maramdaman kung anong klaseng bata at anak. For you, Chris, na good luck sa magandang future mo parating dahil masipag ka na bata. Marami kami nagamahal sa'yo dahil nakasuporta sa'yo all the way. Oo nga po sana mawala na nga po itong mga bashers po sa buhay ni Chris na. Isa po yan sa wish ko din po sa birthday po niya, na mawala po yung mga bashers po niya kasi grabe na po yung mga pinagsasabi po nila. Kumbaga ipag-pray po natin sila na
mahimasmasan, umayos-ayos po ang pag-iisip nang sa ganoon is hindi na po sila mambash pa po kay Krishna. At lagi dapat nilang isipin yung golden rule na wag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. So ilagay nila ang kanilang sarili sa sarili po ni Krishna. Paano kung sila si Krishna, di ba? Tapos ibabash sila, di ba? So sobrang masasaktan sila. So wag nilang antayin na magkakarma sila at mabash din po sila ng ibang mga tao. So yun po, I think hanggang dito na lamang po. God bless po and bye for the po.